Ang ating bayani na tumutugon sa kaaway, nagtanong kung bakit siya umaatake sa kanya. Hulaan ni Xiang na all this time, siya ang target niya, hindi ang babaeng nagtatanong sa kalaban tungkol dito at nakatingin sa kanya na nakatayo sa malapit. Tiyak na hindi inaasahan ng gulat na kalaban ang ganoong suntok at maiiwasan ito ng binata. Sa susunod na sandali, silang tatlo ay nakatayo sa gitna ng yelo at sinusubukang malaman kung ano ang nangyari. Saka naisip ni Lin, paano ginawa ng binata. Sa pagtingin sa kanya na nakatayo sa malapit, nagtaka si Lin kung nasubaybayan ni Hai ang kanyang mga galaw sa tulong ng isang larangan ng yelo at sa gayon ay nililimitahan ang kanyang mga kakayahan. Ngunit ang taong ito, kahit na matapos ang lahat ng mga pagtatangka na lituhin siya, natanto na siya ang kanyang target. Gayunpaman, ang trick na ginawa ng binata ngayon ang higit na nakakatakot. Nakipaglaban si Vilin sa pag-alala sa kanya kung paano nakaiwas ang binata mula sa ilalim ng kanyang suntok at literal na nawala. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi tulad ng isang mabilis na pag-iwas, ngunit sa halip ay teleportasyon. Naisip niya, bumaling kay Xiang, sinabi nila na nagawa niyang iwasan ang suntok na naisip niya ng mabuti, at tila pinag-uusapan sa binata na talagang minamaliit niya siya sa sandaling ito. Sumagot ang ating bida na mas pag-isipan niya ito, since familiar sila ng ate niya, siya dapat niyang malaman ang kanyang teknik, at kahit na nakita niya na ang kanyang teknik ay perpektong pinagsama sa kanya. Kung gusto niyang makipag-deal sa kanya, bukas at walang awan na siyang kumilos. Ngunit sinabi ng binata na umiiwas sa laban ang kanyang kalaban kaya naman napagtanto niya na gusto talaga siyang atakihin. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang magsalita si Hai tungkol sa katotohanan na kaharap niya ang isang disipulo ng Qindian sect. Kaya't kinailangan niyang pag-isipan ang mga kahihinatnan nang kausapin si Lan Jia bago siya suntukin. Sa sandaling iyon, hindi alam ng lalaki na nasa Qinghyun sect talaga ang binata. Sinabi na hindi niya alam ito at mali. Ngunit iniulat din niya na alam niyang si Elder Zuo ang posisyong ito. Kaya bilang punong disipulo ng Heavenly Wind Valley, kailangan niyang ayusin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang nagnanais na lumaki ang tunggalian sa laki ng sekta. Tinanong ni Ji kung posible, dahil si Zuo ang may kasalanan sa una, ang ulat ng dalaga, na sinabi ng binata na hindi mahalaga sa kanya kung si Zuo Changfeng ay buhay o patay. Ang pangunahing bagay ngayon ay patahimikin ang galit at ang kanilang guro, si Zuo, kaya wala na siyang ibang paraan. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa ng malakas ang ating bida, kung saan nagulat sina Ji at Lan. Sinabi ng binata na naunawaan na niya ngayon kung paano nilulutas ng Heavenly Wind Valley, isa sa 4 na pinakamahusay na sekta, ang mga salungatan nito. Malinaw sa lahat na narito na sila ang may kasalanan, ngunit gusto nilang ilipat ito sa mga balikat ng ibang tao. Nagulat ang ating bida na kinausap ang kabataang nakatayo sa kanyang harapan at sinubukan silang Sir-on kaagad na itinutok ang espada sa ating bayani. Sinabi niya na siya ay isang mahina dahil tanggap niya ang kanyang kapalaran. Siya ay kukuha ng buhay ng isang baguhan na kamakailan ay nakilala ang Kai-sphere at magtatapos doon ay ito. Ang tamang kinalabasan. Bukod sa pinatay ng binata si Sahol, ang ating bayani, nang marinig ang lahat ng ito, ay nagsabi na mayroon siyang mas magandang alok. Itinaas ang kanyang espada, sinabi ng binata na ang kanyang proposal ay ito. Gusto niyang tapusin ito. Nagtatanong si Senior Zuo kung matatapos ba ang isyo kung nangyari ito. Nang marinig ito, nagulat sina Jacoin at tumingin sa lalaki, na bigla sa kanyang mga salita, kung saan sinabi nila na ang taong ito ay maaaring itulak ang isang pagsasalita, ngunit hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang bingi, ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, galit na galit siya at sinimulan niyang salakayin ang ating bayani, sinabi na sa sandaling mahuli niya siya, ang binata mismo ay makakausap ni Master Zhu tungkol dito. Ang aming bayani, nang makita na ang kalaban ay nakapili, nagsimulang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nakita niyang napakabilis ng pagkislap ng binata sa kanyang tagiliran, nakakapagtaka, mas mabilis siya kaysa sa bilis na naisip ng ating bida sa sandaling iyon ay nasa likuran na niya ang kalaban, itinutok ang espada sa kanya, nagsasalita tungkol sa lalaking sinusubukang umiwas sa pagkakataong ito.
Nang makita ni Chaoyong na ang bola ay nakatutok mismo sa kanyang likuran, ay nagawang matunos sa kanyang harapan, na nasa likod na ng kanyang kalaban, na hindi niya inaasahan. Naisip ni Xiang na kakaiba ito sa kanya, ngunit tila yumiikli ang distansya kung saan siya makakapag-teleport. Ito ay kinakailangan upang tapusin siya kaagad, at sa makatuwid ang aming bayani ay nagpunta sa pag-atake sa kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, dahil sa hamog, walang nakikita. Hindi maintindihan ng binata kung nagawang iwasan ng kanyang kalaban ang suntok, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang teleportasyon ay nangangailangan ng higit pa. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang teleportasyon ay nangangailangan ng higit pa at ang espasyo ay humihina, at mayroon na lamang siyang 23 puntos na natitira. Kailangan niyang alagaan ang mga ito sa sandaling ito, habang iniisip niyang nasa likuran na niya ang kalaban. Muli, umatake sa ating bayani sa likuran. Napagtanto ng binata na hindi ito magiging madali, ngunit kailangan niyang mag-teleport lamang sa mga pinakakritikal na sandali. Sa sandaling iyon, nakabalik siya mula sa pag-atake dahil nagawa ni Jiang Shan na maglagay ng pader ng yelo sa pagitan ng dalawang lalaki upang hindi sila magpatayan, habang pinuprotektahan si Xiang, ang batang babae na gumagamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi na, pagkatapos ng lahat, binalaan niya sila na ito ang kanilang negosyo sa kanya, at wala kailangang isang cut ang isang baguhan dito, kung saan siya ay galit na nakatingin sa batang babae. Sinabi na kung gusto niyang mamatay ng labis, pagkatapos ay matupad niya ang kanyang kapritsyo. Habang nadidistract ang binata, ginamit ng ating bida ang sinag ng Golden Torch at ang intensyon ng sword na unang umatake sa kanyang kalaban. Tinawag niya si Fire. Nang makita ito, parehong nagulat sina Ji at Lan sa kapangyarihan ng ating bida na nakatingin sa kanyang kalaban. Sinabi ng binata na ang huling suntok ang magpapasya sa takbo ng tunggalian na ito, na direktang ididirekta ang lahat ng kanyang lakas kay Lan, na malinaw na hindi inaasahan ito. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng pagsabog. Si Jack Xuan, na nakatayo sa malapit, ay nakatikip lamang ng kanyang mga kamay, pinuprotektahan ang sarili mula sa usok na dumiretso sa kanya. Sa sandaling iyon, lumipat ang ating bayani sa kanya, hawak ang kanyang sword sa kanyang mga kamay at tinitingnan ang nasa unahan niya. Nagkaroon ng malabong silhouette sa fog. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang lalaki na lumitaw sa kanilang harapan at nagawang iligtas ang lalaki. Pagtingin sa ating bida, nagtaas ng kamay ang lalaki, sinabing pinatay nga ba niya ang kanyang anak. Nang makita ni Jack Soin ang lalaking ito, agad niyang napagtanto kung sino ito. Isang tanong at sorpresa kung ako mismo ang senior na si Master Zuo, naisip ng lahat na masama kung ang matandang Master Zuo ay lumitaw sa harap nila. Ang ating bida ay hinawakan lamang ng mahigpit ang kanyang sword. Sa tingin ko, ang kanilang mga globo ay nasa iba't ibang antas. Sa kanya, mayroon na lang siyang 15 space attribute points na natitira. Naintindihan na ng binata kung paano gumagana ang teleportation technique. Ang mga gastos ay depende sa hanay ng paggalaw, at ngayon ay maaari na siyang mag-teleport ng 5 hakbang pa. Hawak ang kanyang espada, naisip ng binata na mukhang hindi siya mananalo. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang mga kamay, at sinabi ng lalaki na ang binata ay tama nang magsimula mula sa kanyang upuan ng direkta patungo kay Xiang Zuo ay nagsasalita tungkol sa katotohanan na silang lahat ay mamamatay. Ngayon, sa sandaling ito, handa na siyang salakayin ang binata gamit lamang ang isang kamay. Nagsimulang salakayin ng kalaban si Xiang, at sinubukan niyang iwasan siya, gamit ang kanyang espada at ipagtanggol ang sarili nito. Sa mga sumunod na sandali, sinimulan nila ang kanilang labanan, sinisikap ni Xiang na iwasan ang mga pag-atake na ginagawa sa kanya ng kaaway. Si Jiang Zuan, na nanunood nito, ay nagtanong kung okay lang ang kabataan. Ang aming bayani, na lumilipad palayo mula sa isa pang pag-atake, ay naisip na sinusubukan niyang harangan ang kanyang mga suntok, ngunit lahat ito ay walang silbi. Napagtanto na siya ay inatake at walang paraan para labanan niya ang kalaban na ito. Ang Elder Zuo ay nagsabi na ngayon ay si Ji na kung saan ang batang babae, gamit ang kanyang lakas, ay nagtanggol sa sarili mula sa kanya gamit ang isang pader ng yelo. Ngunit lahat ng iyon ay walang silbi.
Gamit ang dissection, madaling naputol ng lalaki ang kanyang ice wall at inatake ang dalaga. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang sword para labanan siya, ngunit hindi ito nagtagumpay, at tinamaan din siya ng atake ng kalaban na ito. Ang binata, nang makitang umaatake siya, ang babae, ay sinubukang sumigaw sa kanya, ngunit si Jackson ay lubhang nasugatan. Sinabi ni Zuo na hindi man lang ito matatawag na labanan. Napakadali ng kamatayan para sa dalawang ito. Nakatingin sa ating bida at sa dalaga, naisip niya. Ang binata ay bumangon mula sa kanyang upuan, naisip na pagkatapos makuha ang napakaraming mga katangian, hindi siya makapaniwala na hindi niya naitaboy ang isang suntok. Ang kanyang mga kakayahan ay nasa parehong level ni na King Luan at Yan Qing sa labanan sa Mount Kilian. Takot na napagtanto ng ating bayani na wala siyang kahit isang pagkakataon sa sandaling iyon, hinawakan ng lalaki si Hai ng liebre, na nakahiga mismo sa kanyang harapan, sinabi na tila napakatapang niya, at pagkatapos ay kailangan niyang patayin siya ng isang balahibo. Sa pagsasalita tungkol dito, magbibigay-pugay siya sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, sinubukan ng dalaga na kumapit, ngunit ang mga luha mismo ang damaloy sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, hiniling ng ating bayani na huminto ang lalaki. Naisip niya na mula sa sandaling natutunan niyang kunin ang katangian, naisip niya na siya ay magiging walang talo, naaalala ang lahat ng kanyang mga laban, ano ang magagawang talunin ang isang kalaban ng isang level na nasa itaas niya sa isang galaw. Ano ang magiging pinakamahusay sa mundong ito? Pero bakit ganoon ang nangyari? Nakipaglaban ang ating bayani sa pag-alala sa kanyang huling pakikipaglaban sa anak ni Elder Zuo, sinubukan niyang unawain kung ano na ang mali. Sa sandaling ito, handa na ang kanyang ama na salakayin ang batang babae na nasa kanyang mga bisig. Ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata upang hindi makita ang katatakutan na mararanasan niya. Nagtataka ang binata na nakatingin sa dalaga na may luha sa mga mata kung bakit nanghihina pa rin ito. Hindi siya makapaniwala na napakatagal bago makarating sa level of Kai Gathering. Sa sandaling ito, nasa tabi niya ang demonyong si Kai ng Royal Dragon. Kaya sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihang ito sa pagbibigay pansin sa ating bayani. Napahinto ang lalaki at nakita niyang nakatingin ang Kai niya sa binata na gumamit nitong Kai. Akala ng lalaki ay wala na sa isip ang binata. Kailangan mo siyang patayin bago siya gumawa ng isang bagay. Napaisip siya at hinayaan si Hai. Pagkatapos ay sumugod siya sa ating bayani, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ng binata ang lalaking ito at nagsimulang tumawa ng malademonyo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikinang sa iba't ibang kulay, at malaking enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw ang lalaki, dahil ang kapangyarihang ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling iyon, nakita ng lalaking tumatakbo palapit sa kanya ang mukha ng Diablo na hindi sinubukan ng ating bida na salakayin siya, ngunit napagtanto niya na ang lakas ng binata ay tila lumaki paminsan-minsan, at ang enerhiya ng Chi ay nagbago ng malaki. Siya ay nasa isang medyo delikado na posisyon. Ang aming bayani na baliw na nakatingin sa kanyang kalaban, ay naghihintay para sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ay naunawaan niya na tila ang lalaki ay malapit nang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang tutulungan niya ito at inatake siya. Ang ating bayani, na hinawakan ang kanyang espada, ay handa na para sa pag-ataking ito at nagsimulang kontrahin ang pag-atake sa kanyang kalaban, na tumalikod sa kanyang mabilis na paggalaw. Napakalakas ng atake ng binata kung kaya't kung patuloy itong dadami, natakot ang dalawang senior na hindi niya ito matalo. Sa sandaling iyon, natakot siya, at nakatingin siya sa ating bida na malinaw na naghahabol ng hininga pagkatapos ng kanyang mga pag-atake. Naintindihan naman ng lalaki na mukhang nakikipagdigmaan ang binata. Matapos maging demonyo, sinimulan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa bawat suntok. Ngunit hindi ito magtatagal, at hindi magtatagal ay mamamatay ang binata sa pagod.